Gaano nga ba kalalim ang dagat? Nasa ilalim ka ng dagat, naka-free dive. Naisip mo, ang ganda dito, tahimik, payapa, at halos naririnig mo ang mga nasa isip mo. Nang humarap ka sa ilalim, bigla mong naisip kung ano ang nandoon. Ano pa kaya ang makikita mo kung kaya mo pang lumangoy sa ilalim? Higit sa lahat, naitanong mo sa sarili mo, gaano nga ba kalalim ang dagat? Huwag kang mag-alala, sa videong ito, sasagutin natin yan. Ang pinakamalalim na pwede mong abutin para sa recreational scuba diving ay 40 meters. Pagdating mo ng 93 meters, makikita mo ang Lusitania ship na lumubog noong May 1915. May taas na 240 meters ang barko, kaya kung itatayo mo ito, lalagpas ito sa surface ng tubig. Maliban dyan, sa lalim din na ito, naghahunt ang mga blue whales. Siyempre, maliwanag pa ang parting ito kaya nakakatulong ito sa blue whale na makita ang mga prey nito. Sa lalim na ito, delikado na ang lagay mo dahil pwede mong ikamatay ang decompression sickness, lalo na kung umabot ka na ng 100 meters. Gayunpaman, isang Australian freediver sa pangalang Herbert Nitsch ang nakaset ng record sa freediving nang makuha niyang umabot sa lalim na 214 meters sa isang hingahan lamang. Ang pressure dito ay 26 times na mas malakas kumpara sa ibabaw ng tubig. Karamihan sa atin ay hindi kakayanin ng ganito kalakas na pressure. Sa lalim ding ito, nag-submerge ang USS Triton nang ma-circumnavigate nito ang buong mundo noong 1960. Kung dadagdagan pa ito ng mahigit sa 100 meters, posible pang abutan ng freediver at ng USS Triton ang scuba diving record na naset ng Egyptian ex-army na si Ahmed Gabor. Umabot siya sa lalim na 332 meters. Alam mo yung sikat na Empire State Building sa New York? Kung ilalagay mo ito sa ilalim ng tubig, aabot ito ng 443 meters. Malalim pero hindi kasing lalim ng kayang languyin ng blue whale. Bilang pinakamalaking hayop sa planeta, kaya mag-dive ng blue whale ng hanggang 500 meters. Habang lumalangoy sila sa ganyang lalim, lalagpasan pa sila ng mga emperor penguins na kaya mag-dive hanggang 535 meters na lalim. Ang Burj Khalifa ang pinakamataas na building sa buong mundo at kung ilulubog mo ito sa ilalim ng dagat, aabot ang tip nito sa lalim na 830 meters. Nakakatakot na ang lalim na ganyan, pero mas matatakot ka pagdating mo ng 1,000 meters dahil hindi na aabot ang liwanag mula sa ibabaw at wala ka nang makikita sa lalim na ito. Tinatawag ito na the Midnight Zone. Ayon sa mga datos, karamihan sa mga sea creatures na makikita dito ay bulag, tulad ng eyeless shrimp. Malamig rin sa zone na ito, maliban na lang kung may malapit na hydrothermal vents na pwede magpainit ng tubig sa paligid hanggang sa 800 degrees Fahrenheit. Sa lalim na 1,280 meters, maaabutan mo na ang pinakamalalim na kayang languyin ng leatherback turtle. Pagdating mo ng 2,000 meters, makakatagpo ka naman ng nakakatakot na sea creature, ang black dragonfish. Hindi mo ito makikita kung hindi mo itatapat ang flashlight mo dito. Sa 2,240 meters, mararating mo ang pinakamalalim na pwedeng languyin ng sperm whale at mas malaki pang squids. Kung makakakita ka ng picture ng sperm whales, kadalasan ay may scratches ang kanilang katawan at ito ay dahil sa madalas silang maglaban ng mga higanteng squids. Subalit, ang pinakamalalim na pwedeng abutin ng isang QVA-beaked whale ay aabot sa 2,992 meters. Sa 3,800 meters, makikita mo ang wreck ng Titanic. Noong June 22, 2023, isang Titan submarine papunta sa wreck ng Titanic ang nag-implode dahil sa tindi ng pressure sa ilalim na tinatayang nasa 378 times pa ang lakas nito kumpara sa ibabaw ng tubig. Wala kahit isa sa 5 taong sakay nito ang nakasurvive sa implosion. Sa parte ding ito, makikita mo ang ilang sea creatures na tulad ng hagfish at Dumbo octopus, ang deepest living octopus sa buong mundo. Ayon sa mga datos, ang average depth ng floor ng mga karagatan ay nasa 3,688 meters. Siyempre, marami pang dagat ang may mas malalim pa na floor. Noong 1941, lumubog ang battleship Bismarck sa isang naval war. Lumubog ito sa lalim na 4,791 meters. Pagdating ng 6,000 meters sa ilalim, aabot ka na sa Hadal Zone ng dagat. Sa lalim na ito, napakalakas na ng pressure.
Ang pressure dito ay sobrang lakas na para kang nag-aalsa ng 50 jumbo jets. Sa madaling salita, wala kang tsansang makasurvive sa lalim na ito. Sa 6,500, mararating mo ang maximum na kayang abutin ng submarine na ginamit upang mahanap ang wreck ng Titanic. Kung ilulubog mo ang Mount Everest sa ilalim ng dagat, aabot ng 8,848 meters ang tip nito. Noong 1997, na-discover sa isang pagsusuri na ang Sirena Deep ang may pangalawang pinakamalalim na ocean floor na nasuri ng mga tao. At kung tao ang pag-uusapan, may ilang nalagpasan pa ang lalim ng Sirena Deep. Noong 2012, sakay sa isang submarine na tinawag na Deep Sea Challenger, nakarating ang sikat na director na si James Cameron sa lalim na 10,898 meters. Gayunpaman, hindi pa rin nalagpasan ni James Cameron ang record na naset ng oceanographer na si Jacques Piccard at ni Lieutenant Don Walsh. Sumakay sila sa isang submarine at inabot ng 5 oras upang marating ang lalim na 10,916 meters. Sa mga sumunod na taon, may ilang unmanned submarines na rin ang sumabak sa malalalim na tubig upang suriin kung ano nga ba ang nasa ilalim ng karagatan. Isa sa mga ito ay ang Kaiko, isang remotely operated submarine na nakakolekta ng mahigit sa 350 species sa seafloor mula noong 1995 hanggang 2003. Gayunpaman, maraming eksperto ang nagsasabi na kulang pa ito at may mahigit sa 1,000 species pa na nakatira sa ilalim ng dagat ang hindi pa natin na-discover. Ang pinakamalalim na nasuri ng mga tao ay ang floor ng Challenger Deep na makikita sa 300 kilometers southwest ng Guam Island. May lalim ito na 10,994 meters. Ayon sa datos, 5% pa lamang ng karagatan ang na-e-explore natin. Hindi natin alam kung gaano pa kalalim mga abutin ng 95% na hindi pa natin nasusuri. Hindi rin natin alam kung anong klase mga creatures ang makikita doon o gaano kalakas ang pressure sa ilalim. Isang bagay lang ang sigurado. Sa mga susunod na taon, dekada at siglo, mas maiintindihan pa natin kung gaano nga ba kalalim ang karagatan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.